Wala na sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Senate Secretariat, nakalabas umano si de la Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw. Alauna ng madaling araw, sinabi pa ng kanyang abogado na si Israelito Torreon na nasa Senado lamang si de la Rosa. Nag-post pa siya ng mga larawan kasama si Bato at sinabing itigil na ang mga kwentong diversion tactic lamang ang putukan upang makalabas si Bato sa Senado dahil aniya, nananatili ito doon. Ngunit ngayong Huwebes, kinumpirma ng Malacanang na wala na sa Senate premises ang senador. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. Dagdag ng NBI, vina-validate nila ang impormasyong ito. Noong Miyerkules ng gabi, napaulat ang sunod-sunod na pagputok ng baril sa loob mismo ng Senado. Nangyari ito matapos ang umano'y tangkang pagpasok ng armadong grupo sa ikalawang palapag ng Senado, dahilan para magpaputok ng warning shots ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Matatandaang nagtago si De La Rosa ng 6 na buwan mula noong Nobyembre noong nakaraang taon at bigla muling sumulpot sa Senado nitong Lunes, Mayo 11, kung saan bumoto siya pabor sa biglaang leadership change sa Senado. Noong Lunes, sinibak ng bagong mayorya sa pwesto si Tito Soto at ipinalit ang ngayoy Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kasunod nito, inilagay si Bato sa protective custody ng Senado. Si De La Rosa ay mayroong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC mula pa noong Nobyembre na isinapubliko nito lamang Lunes matapos ang nangyaring habulan ng NBI agent sa Senado na mag-i-issue sana ng warrant kay Bato. Isa siya sa mga pinangalanang indirect co-perpetrators o kasabwat ng dating Pangulo sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nakailang panawagan na rin si De La Rosa na huwag siyang ibigay ng administrasyon sa ICC sa The Hague. Sa ngayon pala isipan muli, nasaan na si Bato de la Rosa? Ako si Isabel Pechay, nag-uulat para sa Inquirer.